Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Kulas. Hindi ako naniniwala sa pamahiin. Sa totoo lang, lagi ko pang tinatawanan ang mga kwento ng lola ko. Lalo na yon tungkol sa pusang itim. Sabi niya, "Huwag mong itutuloy ang lakad mo, iho, kapag may pusang itim na tumawid sa harap mo. May kaluluwa raw na sumusunod sa kanila." Pero ngayong gabi, parang gusto kong maniwala. Naglakad ako pa uwi galing sementeryo. Ako ang naatasang maghatid ng kandila sa puntod ng tiyuhin ko. Malayo-layo ang nilakad ko kaya't pinili kong dumaan sa kanto 5. Mas madali at mas mabilis. Pero sabi ng mga tao, delikado pagdapit hapon. Pagdating ko sa may bitak-bitak na krus, biglang may pusang itim na tumawid sa harap ko. Tumigil ito sa gitna ng daan, tumingin sa akin. Tapos, dahan-dahan tumawid at nawala sa likod ng mga nicho. Napahinto ako. Tumindig ang balahibo ko, para bang may malamig na hangin na dumaan sa batok ko. Tumawa ako ng pilit, sabay sabi sa sarili, pamahiin lang yan. Hindi totoo yan. Pero habang naglalakad ako palayo, may narinig akong mahinang yabag sa likod ko. Paglingon ko, walang tao. Wala rin ang pusa. Pinilit kong bilisan ang lakad ko pero ramdam kong may sumusunod na hindi ko nakikita. Pero naririnig ko, parang may kumakalaskus sa damo. Parang may mga bumubulong sa hangin. Tapos pagdating ko sa kanto ng gate, biglang lumitaw sa ibabaw ng nicho ang pusang itim. Nakatingin uli sa akin. Hindi ito kumikilos, hindi rin kumukurap. Nang titigan ko siya sa mata, parang may nakita ako sa refleksyon ng mata niya. Sarili ko pero nakabaliktad. Biglang tumunog ang cellphone ko. Pagtingin ko, walang pangalan sa caller ID pero may narinig akong boses sa kabilang linya. Ikaw na ang susunod. Nalaglag ang kandilang dala ko. Nang yumuko ako para damputin, pag-angat ko ng tingin, wala na ang pusa. Pero mula noon, gabi-gabi ko siyang naririnig. Ang mga yabag sa labas ng bintana, ang garalgal na huni sa bubong at ang malamig na hiningang dumadapo sa batok ko tuwing madaling araw. Hindi na ako lumilingon at kahit anong mangyari, hindi na ako dumaan sa kanto 5. Ako nga po pala, si Tommy. Sa dulo ng baryo namin, may isang matandang babae na kilala sa pangalang Aling Manda. Tahimik siya, hindi pala imik, at laging may kasamang pusang itim na hindi umaalis sa tabi niya. Mapanglaw ang mata ng pusa, parang tao kung tumingin. May nagsasabing marunong raw manggamot si Aling Manda at marunong din mangkulam. Isang araw, may batang naglaro sa bakuran ni Aling Manda at tinakot ang pusa. Tinadyakan niya ito habang natutulog. Kinagabihan, nagsimulang magsuka ng itim na likido ang bata. Sumisigaw siya tuwing gabi. Parang may nakaupo raw sa dibdib niya. Hindi na siya nagising pagkalipas ng 3 araw. Lahat ng taga-baryo, tahimik, walang nagsasalita. Pero lahat ay umiiwas na kay Aling Manda, lalo na sa pusa. Isang gabi, ako ang naiwan sa tindahan. Naglalakad na ako pa uwi nang may nakita akong pusang itim sa gitna ng daan. Hindi ito gumagalaw. Nang mapatapat ako, tumingin ito sa akin. At sa dilim ng mga mata nito, nakita ko ang refleksyon ng sarili ko.
na nasa loob ng kabaong. Mula noon, bawat gabi, may naririnig akong pagaspas sa bubong. May mga gasgas sa pinto at may malamig na hininga sa batok ko kahit walang tao sa paligid. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin alam kung buhay pa si Aling Manda. Pero tuwing alas 12 ng gabi, nakikita ko pa rin ang pusang itim sa harap ng bahay ko. Ako nga po pala si Kaloy. Gusto ko lang ibahagi ang kwento ng kaibigan kong si Atong. Sabi niya, may isang lumang sementeryo sa gilid ng bayan namin na matagal nang hindi pinapansin. Wala nang bumibisita roon, ni ang mga kamag-anak ng mga nakalibing ay bihira nang pumunta. Sabi ng matatanda, may dahilan daw kung bakit. Tuwing gabi, may isang pusang itim na umiikot sa loob ng sementeryo. Hindi ordinaryong pusa. Malaki ito na halos kasing laki ng aso at may mga mata na tila namumula sa dilim. Hindi ito takot sa tao. Sa katunayan, parang ito pa nga ang nagbabantay. Ayon sa alamat, ang pusang yun ay dating alaga ng isang mangkukulam na inilibing sa sementeryo ng palihim. Bago ito namatay, isinumpa niyang babantayan ng kanyang alaga ang kanyang libingan at sino mang manggulo sa kanyang pahingahan ay isusumpa rin. Isang gabi, may 3 kabataang lasing ang nangahas pumasok sa sementeryo. Gusto lang daw nila mag-ghost hunt para sa vlog nila. Wala pang 5 minuto sa loob at puno ng sigaw ang buong lugar. Kinabukasan, natagpuan ang 3 sa labas ng sementeryo. Buhay pa sila, pero tulala at di na nagsalita kahit kailan. Ang isa, may mga kalmot sa likod na parang pinaghihimay ang balat. Ang isa na may hindi na makalakad, parang may humila sa mga binti niya mula sa ilalim ng lupa. Pero ang ikatlo, hindi na natagpuan. Mula noon, may nadagdag na bagong lapida sa sementeryo. Kahit walang pangalan, walang petsa. Basta puting bato lang at sa harap nito, nakaupo ang pusang itim, tahimik, naghihintay ng susunod na manggugulo. Gusto ko lang po ibahagi ang maiksing karanasan ko sa pusang itim. Ako nga po pala si Alex. Noong bata pa ako, may alamat na kumakalat sa aming baryo tungkol sa isang pusang itim na laging lumilitaw tuwing hating gabi sa bubungan ng bahay. Sabi nila, kapag narinig mong naglalakad ito sa itaas ng bubong mo at hindi ka gumising, isa sa mga mahal mo sa buhay ang mamamatay. Noong una, hindi ako naniniwala. Hanggang isang gabi, habang ako'y nag-aaral, narinig ko ang may hinang yabag sa itaas ng aming bahay. Parang mga kuko na dumadaus-us sa yero. Akala ko, pusa lang talaga. Pero nang sumilip ako sa bintana, may nakita akong pusang itim na nakatingin sa akin. Diretso sa aking mga mata. May kakaiba sa anyo niya. Masyado siyang payat, mahaba ang buntot, at parang may aninong humahalo sa kanyang katawan. Para bang hindi siya basta-bastang pusa. Kinabukasan, natagpuan naming patay ang alaga naming si Lola Anding. Wala siyang sugat o sakit. Basta na lang siyang hindi nagising. Simula noon, tuwing gabi, naririnig kong bumabalik ang yabag sa bubong. Ngunit
hindi na ako sumusulyap sa bintana. Sabi nila kapag tinitigan mo ulit ang pusang itim sa mata, ikaw naman ang susunod. Ako si Rina at simula pagkabata ko, may alaga akong pusang itim na pinulot ko sa likod ng eskwelahan. Tinawag ko siyang Midnight. Tahimik siya. Hindi siya mailap pero parang laging nakamasid sa paligid. Minsan, iniisip ko parang naiintindihan niya ang isip ko. Pero isang gabi, nagising ako sa iyak ni Midnight. Nasa bintana siya, nakatingin sa labas, sa kakahuyan sa likod ng bahay namin. Nung sumilip ako, may nakita kong isang pusang itim, hawig na hawig kay Midnight. Pero mas matangkad, mas mabalbon at may mga matang kulay ginto. Sa gabing yun, nagbago ang lahat. Kinabukasan, nawawala na si Midnight. May mga gasgas sa sahig, parang may hayop na dinala palabas ng kwarto ko. Akala ko umalis lang siya. Pero kinagabihan, bumalik siya. O isang nilalang na kamukha niya na lang siguro. Nagising ako sa mabigat na hininga sa dibdib ko. Napadilat ako. Pero hindi ako makagalaw. Sa ibabaw ko, si Midnight. Pero ang mga mata niya, hindi na itim, kundi dilaw. At umiikot-ikot ang balintataw. Sa loob ng mga mata niya, nakita ko ang sarili ko, nakabaliktad. Napaatras ako. Nang tignan ko ang salamin, may kalmot sa liig ko. Parang 3 daliri na may mahabang kuko. Nagpunta ako sa albularyo kinabukasan. Tinignan niya lang ako at sabi, "Ang alaga mong pusa ay may kakambal sa kabilang mundo at dumalaw siya sa iyo kagabi para kunin ang kaluluwa mo." Simula noon, hindi na ako natutulog ng madilim. Laging may ilaw ang kwarto ko. Pero minsan, kahit maliwanag, naririnig ko pa rin ang paggasgas ng mga kuko sa kisame. At sa sulok ng kwarto ko, may nakaupo. Pusa ba yun o nilalang na ginaya lang ang mahal kong si Midnight? Ako nga pala si Richie. Mula pagkabata, sanay na akong makarinig ng mga tunog sa bubong namin tuwing gabi. Sabi ni Mama, pusa lang daw yun. Huwag mong pansinin. Hindi naman nananakit ang pusa. Sabi niya. Pero netong mga nakaraang gabi, may kakaiba akong nararamdaman. Hindi na basta tunog ng paglakad. May mga gasgas, may pag-ungol, at minsan parang may humahaplos sa bintana ng kwarto ko. Isang gabi, hindi na ako nakatiis. Sumilip ako sa bintana. Nakita ko ang isang pusang itim. Nakaupo siya sa bubong. Pero may kakaiba sa kanya. Mas malaki siya kaysa normal. At ang mga mata niya, kulay pula, nakatingin diretso sa akin. Hindi kumikibo. Kinabukasan, may natagpuan silang patay na manok sa likod ng bahay. Wala na ang laman loob. Nasa tabi nito, bakas ng paa pero hindi pang pusa. Parang tao. Pero mas mahaba pa ang kuko. Sinabi ko kay Lola. Tahimik lang siya tapos bulong niya sa akin,
Kapag ang dating pusang itim ay hindi na natatakot sa tao, hindi na yan basta pusa, baka, aswang na yan. Hindi ako nakatulog nung gabing yun. 12:00 ng gabi. Nagising ako sa biglang pagkaluskos. Paglingon ko, may anino sa kisame. Hindi pusa, hindi rin tao. Isa itong nilalang na baluktot ang katawan. May mahahabang kuko at mabalahibong muka. Nakangisi at sa ilalim ng kama ko, naririnig ko ang may hinang iyak ng pusa. Parang may tumangay sa kanya. At ang iniwan sa kwarto ko, ang anyo niya bilang aswang. Nais ko sanang sumigaw, pero hindi ako makagalaw. Lumapit siya sa akin at bulong niya. Alam ko na ang amoy ng dugo mo. Hindi na kita titigilan. Mula noon, bawat gabi, binabantayan ko ang bubong. Minsan, naaamoy ko ang bahong hininga sa ilalim ng kama. At minsan, narinig kong nagsalita ang pusa sa panaginip ko. Kinuha niya ang katawan ko at katawan mo ang gusto niya ngayon.